Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is kailan mabuting maging isip bata. And meron tayong concept na general revelation. General revelation is a knowledge of God that is available to all people through creation and conscience. It tells us that God exists, that He is powerful and moral. However, it is not enough to save only the gospel of Jesus Christ being salvation. This general salvation makes everyone accountable to acknowledge God. And meron po tayong general revelation. First, yung heart. Conscience reveals God's moral law. Pangalawa naman yung mind. Reason reveals God's law of logic. Sa pangatlo naman po, creation, the universe reveals of God, laws of nature. Yun naman po, share ko po yung mga natutunan dyan sa topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching, first teaching. Ito po yung general revelation. So, sa first teaching, the whole creation reveals the glory of God. So, sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, sa lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo, alam naman natin na ang Panginoon sa Kristo ang siyang may gawa sa lahat ng bagay na yun. At ngayon, lahat ng bagay na yun, lahat ng creation ng Panginoon sa Kristo, doon nare-reveal kung gaano ka-glory yung Panginoon, kung gaano kagaling yung Panginoon, at paano niya nagawa yung mga bagay na yun, paano niya nabigyan ng isip yung mga tao na yun para gawin yung mga bagay na yun. Ngayon naman sa second teaching na tayo, the whole creation is our sanctuary. So ngayon, yung buong ginawa ng Panginoon sa Kristo is para yun sa atin, hindi yung ginawa ng Panginoon para sa kanyang kabutihan. Ngayon, nagiging komportable tayo sa lahat ng mga bagay. Meron tayong mas mabilis magawa. For example, ngayon, sa init ng panahon, mas mainam talaga na yung mga tao meron silang electric fan or aircon. Hindi alam naman natin na gawain ng mga tao dahil sa pag-iisip na binigay sa kanila ng Panginoon. Ngayon naman sa third teaching na tayo, the whole creation evokes awe and wonder. So, sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, siya yung kataas-taas sa lahat ng mga bagay na nagagawa niya na yun, hindi yung mga tao na ginawa niya bilang daan nun. So, ngayon naman sa application na tayo, first application, turn worship into lifestyle. So, yung pagsamba natin sa Panginoon sa Kristo, huwag natin gawin lang siyang hobby, gawin natin parte siya ng buhay natin na kumbaga, every week, dapat nagsisimba ka o nakikinig ka ng salita ng Diyos. Dapat araw-araw natin pinapapunihan yung Panginoon sa bagay na nagaganap natin. So, ngayon naman po sa second application, view the whole creation as a place of worship. So, sa lahat ng bagay na nakikita natin dito sa mundo, lahat ng kapaligiran na nakikita natin sa mundo, dapat natin pinapapurihan yung Panginoong Kristo sa mga bagay na nakikita natin sa lahat ng mundo. Even yung place na nakikita natin, dapat nating sinasamba pa rin yung Panginoong Kristo. Hindi tayo dapat maiya na siya yung dinadakila natin. Ngayon naman sa third application na tayo, be a child in God's world or of wonder. So, maging anak tayo ng Panginoon sa Kristo sa mundo na ginawa niya. Hindi yung anak niya na parang nagkakaroon ka ng sariling desisyon sa buhay mo. Ngayon naman sa discussion na tayo, how does being a child help us the world with fresh eyes? So, syempre, nung bata tayo, hindi naman tayo nagkakaroon ng nung pagsisinungaling na iisip. Pero nung bata tayo, nakikita natin kung gaano ka-cruel yung mundo, kung gaano kabuti yung mundo. Siyempre, bata tayo, pinapaniwalaan natin lahat ng mga bagay sa ganito-ganyang paraan. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.